What's up mga brad? Ayan. Pag-usapan natin itong unit na dala ko ngayon na mayroong check engine. Ayan. So, ano ba ang cost ng check engine? Pero bago natin pag-usapan, ito po muna ang inyong lingkod, si Doc Knows from Autodoc Silang. Ayan. So, ayun nga. About sa check engine ng mga unit natin, ito kasi maraming cost, no? So kung mapapansin nyo, ba't ko siya dinadrive na may check engine? Actually, as a mechanic, technician ng mga sasakyan, alam natin ang kapasidad ng isang sasakyan. Kahit naka-check engine yan, meron niyang mga warning sa cluster, no, sa panel board. So alam natin yan as a technician, kasi na-troubleshoot natin to, na-scan natin to na maayos, at nakita natin kung ano yung fault. So bago natin pag-usapan yan, sabihin ko muna sa inyo kung nasan ako. Andito ako ngayon sa may SCTEX going to Pangasinan. Galing pa ako ng Cavite niyan, no? So napakalayo ng pinanggalingan ko at napakalayo na ng narating ko, pero smooth na smooth pa rin ang takbo nitong dala ko na unit na may check engine. At kung mapapansin nyo, tumatakbo siya ng 120 kph, around 2010 rpm lang, ha. Nakita nyo gaano ka smooth. Walang problema sa shifting, walang problema sa makina, pero may check engine. So kayo, kung kayo may mga ganitong unit na may mga issue about the check engine, make it sure na kumuha kayo ng trusted mechanic na makakapag-advise sa inyo ng maayos about sa mga sasakyan nyo. Kasi kung minor lang naman, no, at kayo rin nakakaramdam sa mga sasakyan nyo kung ano yung cost ng check engine, kung ano yung nararamdaman nyo, kumbaga dito lang sa aming mga mechanic, pag pina-check nyo, i-scan lang namin yan, so makikita namin yung fault. Ito nga pala ang fault nitong dala ko. Ang error nito is P0221 P02138. So ibig sabihin yon, acceleration pedal position and yung throttle not learn. So ano ba ang cause nung dalawa na yon? So yung muna pag-usapan natin, yung throttle not learn. So ibig sabihin yan, yung throttle body mo, or yung may butterfly sa gitna yan, yan yung nagko-close open pagkada apak niya ng acceleration. Ibig sabihin kasi nun, wala siya sa tamang ano ba ibig sabihin ito, yung level nung pagkakasara o pagkakabukas ng throttle. Kasi iba-iba ang function ng throttle body ng sasakyan. Meron siyang normally open, meron siyang normally close. So ito kasi, this is a gasoline engine, so lagi siya naka-normally close. So mag-open lang yan kada apak mo ng acceleration pedal. So ito kasi, yung pagkaka-normally close niya is medyo may awang, kaya need to relearn. So ito, nirelearn natin, pero hindi na ako sa relearn. So ibig sabihin, magpapalit yan na ng throttle body. So ano ba ang cost no kung hindi mo pinalitan o hindi na ma-relearn yung throttle body? Ang magiging cost lang naman yan, delay acceleration ng sasakyan. Kung naka-idle ka, nakahinto ka at aandar ka na, delay siya ng mga 1 to 2 seconds bago mag-engage yung throttle. Pero mapapaandar mo pa siya. Ayan niya, tumatakbo ko, diba, hanggang 120, na yun ang fault nito. So magbibigay ng advice sa inyo ang mechanic kung kaya niya pang i-long drive. Kasi ako, syempre, as a mechanic, alam ko na kaya pang i-long drive ang isang sasakyan kung yun yung nakitang problema. And then pangalawa, yung acceleration pedal position. So yung acceleration pedal position kasi may sensor din yan. Doon mismo sa may pinaka pedal, andun yung sensor nyan. Siya naman yung nagbabato
kay throttle body, kada apak mo kay acceleration, ibabato niya yan kay throttle body. So si throttle body, magbubukas yan. So pagka tinanggal mo ngayon yung pagkakaapak mo sa acceleration, sasarado naman yan si throttle body. So sila lagi yung magkausap. So si acceleration pedal position, syempre pagka sinabi nun na nasa essence niya is yung sensor niya kasi, yan, kadalasan nasisira yan yung mga acceleration pedal position, nasisira din yan. So ito, yung dalawang yon, ang fault nitong dinadrive natin na unit, pero drivable siya. Pwede mo siyang i-long drive, pwede city driving nang walang aberya. Ito kasi hindi ito mandadamay yung fault na to. Yan, depende rin naman sa advice ng mekaniko na mapapagtanungan nyo. Depende pa rin yan. Siyempre may mga mekaniko na pag hindi kabisado ang isang sasakyan, ang sasabihin, wag mo nang i-drive, papalitan mo na ng ganito, papalitan mo na ng ganyan. So okay naman yung advice na yon, pero kasi ako, no, as a mechanic, kabisado ko kasi ang isang sasakyan kung kaya niya pang i-long drive or hindi na. So katulad dito nga nitong unit na dala ko, pwede pa siyang i-long drive kahit nga makarating ako ng Baguio, aakyat pa to eh. So depende pa rin kasi sa mekaniko. Kasi ako, as a mekanika, nagda-drive test ako ng mga sasakyan. Dinadala ko sa iba't ibang malalayong lugar. Yan ang pagda-drive test ko. Kasi yung ibang mechanic, gagawa lang yan sa shop. So hindi niya alam, hindi niya na-experience yung mga ganong senaryo na pwede palang i-drive ng malayuan ang unit. So kung ang yung mekaniko na mapapagtanungan nyo ay hindi masyadong nakakapag-drive test ng mga unit sa labas ng malayuan, ito nakita nyo, malagpas pa ako ng 120, diba? Pero walang nangyayari sa sasakyan natin. Hindi ito mandadamay kasi ayun nga yung experience natin sa tinagal-tagal na natin umahawak ng mga American, European car. Kabisado na natin yung topak ng mga sasakyan na to as a mechanic. So ako kasi lagi ako nasa labas, so alam ko, ako rin nagpipick up, ako nagdi-deliver ng mga unit ng mga customer natin na gustong ipagawa sa Autodox lang. So experience natin yan, kaya kabisado natin yan. So yung ibang mechanic kasi nasa shop lang. Pag nakita nila na yun ang error, ito ganito error, wag mo lang i-drive, hindi ka na makakauwi. Tarlac, Pangasinan, La Union, diba? Expressway, T-Plex, North Ordaneta Exit. Ay, yun ang ingay ni Waze, istorbo. So yun ang i-advise sa'yo ng ibang mechanic na hindi nakaka-experience ng mga ganitong unit sa mga about long drive. Kasi nga, hindi sila nakakalabas ng shop, andun lang sila. Iba pa rin kasi yung eksperyensado ka, alam mo yung sakit ng isang sasakyan na hahawakan mo. So ako, ayan, katulad yan. So ma-advise ko sa customer, kapag kayo na nakita kong fault, pwede ko siyang i-advise, sige sir, long drive mo yun, makakarating pa hanggang Bicol, hanggang Isabela. Yun yung mga advantage at disadvantage nang lagi kang may hawak ng sasakyan kung dinadrive mo siya ng malayuan. Pwede kang mag-advise sa customer. Kung wala pang budget, syempre alam nyo naman kung magkano ang halaga ng throttle body, acceleration pedal, diba? Napakamahal. So yung iba wala pang budget, mag-iipon. So kapag gagawin, ina-advise namin, sige sir, pwede mo pa i-drive yan, kaya pa naman niya i-long drive. Yun yan lang, may delay. Kapag naka-idle ka, halimbawa stoplight, pag go na siya, may delay siya ng 1 to 2 seconds lang. Yun lang naman eh, gaano ba kabilis yung 1 second, diba? Yung 2 seconds, diba? Gaano ba katunin lang yun. Yun lang ang problema nito, yung ganong fault na P221, P2138, P02121. So yun po, sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting tip na makakatulong sa inyo. If ever naman na malapit kayo sa shop namin sa Autodox lang, sa Cavite lang po kami, halos boundary lang ng Dasma.
pwede kayong kumonsulta, magdala kayo ng unit. Yung unit nyo, dali nyo doon, scan natin, troubleshoot natin, para mabigyan namin kayo ng opinion or second opinion kung galing na kayo sa ibang shop. Yan. Trabaho natin ng naming mga mekaniko yan, na magbigay ng magandang advice sa mga customer. Yan. Alam nyo naman, syempre kami bilang sa Autodoc, diba, yung servisyo namin, alam naman, kilala naman tayo ng mga mga customer pagdating dyan. So yun lang guys, ang tip ko sa inyo, kahit may check engine yan, much better na i-consulta nyo sa mga mechanic. Kasi major or minor problem. Pag major problem, ayun, syempre i-advise na talaga kayo na hindi pang long drive. Maski naman ako i-advise ko na huwag nyo nang i-long drive kung mga major problem. Pero kung mga sensor lang yan, abay, kahit may check engine yan, makakarating ka kahit mula Apari hanggang Hulo. Ayan. So ito muli ang inyong lingkod, si Doc Nose. Pagkaraan ng 1.5 kilometro. Lumabas sa kanan patungong Iwan, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway, T-Plex, North Urdaneta exit. Okay, exit na tayo, Pangasinan na tayo. So yun lang. Paki-follow lang kami sa aming YouTube account, sa TikTok, sa Facebook page namin. Search nyo lang, Autodoc silang. At mag-upload pa tayo ng mga videos. May mga DIY videos na rin tayo doon na pwede nyo mga panoorin para at least makatulong sa inyo kahit papaano. So muli, ito po ang inyong likod, si Doc Nose. Ingat mga brother.